Nasa loob na nasabunutan ko ang sarili. Litong-lito na ako kung ano ba ang gusto ko. Are you okay? Nagulat pa ako na magtanong si Josh. Nang sulyapan ko siya ay nag-aalala siyang nakatingin sa akin. Ha? Oo, okay lang ako. Nahihiyang sagot ko. Agad kong inalis ang kamay sa pagkakasabunot sa buhok ko. I'll call you later. Anya, humakbang na siya patungo sa pinto. Make sure to talk to Kyle. Rest well. Nakakaloko niyang sabi. Hindi ako sumagot. Bagkus ay nanatili lang ako nakatanaw sa kanya. Tinatanong ang sarili kung paano niya nagawang pabaguhin ang isip ko. Nang wala na siya sa paningin ko ay saka ako nangihinang naupo. Paano ko ipaliliwanag kay Kyle ang lahat? Kinabukasan ay maaga akong pumasok sa trabaho. Kumakabog ang dibdib ko sa kaba habang naghihintay sa pagdating ni Sir Luke. Galit din ba siya sa akin? May trabaho pa bang naghihintay sa akin dito? Napabalikwas ako sa upuan nang bubukas ang pinto ng aming opisina at iluwan-uwan ang nakasimangot namin boss. Good morning, sir. Nauutal na bati ko sa kanya. Sinulyapan niya lang ako, ngunit hindi siya tumugon. Diretso siyang pumasok sa opisina. Si Ma'am Monica naman ay nagtatanong ang mga mata sa akin. Ano nangyari sa party? Pabulong niyang tanong sa akin. Mamaya ko na Aliyah! Halos mapatalon ako nang tawagin ako ni Sir Luke. Bumalik pala siya sa pwesto namin. May pupuntahan tayo mamaya alas 10. Pakihanda mo ang mga ito. Iniabot niya sa akin ng papel na may listahan ng mga dokumento na kailangan kong ihanda. Lakas loob ko siyang tiningnan at napanganga ako pagkakita sa madilim niyang anyo. Parang handa siyang lamunin ng buhay ang sino man bumangga sa kanya ngayon. Sa takot ay mabilis akong nagbawi ng tingin. Okay sir. Sagot ko. Itinuon ko ng atensyon sa computer ngunit hindi pa rin siya umaalis sa tabi ko. Sir? Hindi na nakatiis na baling ko sa kanya. Batid ko may nais siyang sabihin ngunit halata ang pag-aalangan niya. How was your friend? Tanong niya. Friend? Maang na tanong ko. Yes, your friend. Inis na ulit niya. You mean Jade? Manghang tanong ko. How many times do I have to repeat myself? Iritado ng tanong niya. Okay naman siya. Ano naman naisipan niya at bigla niyang tinatanong sa akin sa Jade matapos niyang paiyakin? What do you mean by okay? Masaya naman siya kahapon. Mukhang naka-move on na naman na siya sa nangyari. Bakit po ba sa akin ka sir nagtatanong? Pwede mo naman siyang direktang kausapin. Hindi ko na napigilang sabihin. Nakita ko ay lalong paglatag ng inis sa mukha niya ngunit hindi na siya sumagot. Basta na lang niya akong tinalikuran at nagtungo siya sa opisina niya. Ang sungit talaga. Pagsapit ng alas 9 ay naihanda ko na ang mga dokumento na hinihingi ni Sir Luke. 30 minuto bago ang alas 10 nang muli itong lumabas ng kanyang opisina. Namataan kong handa na ang gamit niya at bitbit na rin niya ang susi ng sasakyan. Sinulyapan niya ako at agad naman akong tumalima. Mula sa opisina hanggang sa makasakay kami sa kanyang sasakyan ay wala siyang imik. Mukhang wala na naman siya sa mood at panay ang buntong hininga niya. Idagdag pang naipit kami sa traffic. Nasa kahabaan na kami ng highway nang mapatingin ako sa billboard na tanaw buhat sa pwesto ko. It was a promotion for genuine gold and diamond jewelry. Nalaka mga mata ko nang mapatingin sa mukha ng modelo. Jade? Wala sa sariling bulong ko. She's wearing a very seductive dress. Ang sabi naman niya, pinag-iisipan pa lang niya ang pagbalik sa pagmamodelo. Marahil ay nakuha kong atensyon ni Sir Luke. Sunundan niya ng tingin ang billboard na tinititigan ko. Kitang-kita ko nang manlaki ang mga mata niya nang makilala ang modelo. Sir Luke! Dali ko nang malimutan niya yatang tapakan ng preno ng sakyan. Kay lakas ng sigaw ko lalo nang bumangga ang sinasakyan namin sa kotse sa unahan namin. Mabuti na lang at nakasuot ako ng seatbelt. Hindi din ganoon kalakas ang pagbangga namin dahil natapakan din naman ni Sir Luke ang preno kahit pahuli na. Mahina man ang pagkabangga namin ay nagdulot pa rin iyon ng UP sa sasakyan na nasa unahan namin. Galit na bumaba ang driver noon at naglakad palapit sa amin. Takot na sinulyapan ko si Sir Luke. Sir, what the hell? Malutong na pagmumura niya. Tumaas baba ang dibdib niya sa galit. Gayunpaman napansin ko ang atensyon niya ay wala sa driver ng sasakyan na papalapit sa amin, kundi nasa billboard kung saan ang asawa niya ang modelo at nakasuot ng napaka-sexy na dress.
Sa 2 araw na lumipas ay lubhang napakainit ng ulo ni Sir Luke. Kaya naman mas pinag-ayos ko ang trabaho sa takot na baka mapagbuntunan pa niya ako ng galit. Hindi ko maunawaan kung ano'y kinagagalit niya gayong ayon kay Jade ay pinapayagan niya itong makausap at mahiram ang anak nila. Hindi ba at yun lang naman ang gusto niya? Sa loob ng 2 araw ay sinubukan ko din kausapin si Kyle ngunit nasa business trip umano siya. Ramdam ko din na masama pa ang loob niya sa akin. Marahil dahil iyon sa pag-uusap namin noong nakaraang araw. Tinatanong niya ako noon kung ano nga ba siya para sa akin at plano ko nang sabihin sa kanya ang sagot ko. Kahit pa nasasaktan ako para sa kanya. Alam kong minsan na rin siya nasaktan dahil sa babae at mauulit na naman iyon ng dahil sa akin. Sinulyapan ko ang wall clock sa opisina. Ilang minuto na lang at susunduin na ako ni Josh. Ang gusto niya ay samahan ko siya na tingnan yung condo unit na nabili niya. Hindi ko na alam kung ano bang estado ng relasyon namin. Kaya naman kailangan ko nang makausap si Kyle dahil pakiramdam ko ay mali ang ginagawa kong pakikipaglapit kay Josh hanggat hindi pa maayos ang sa amin. Nang maramdaman kong tumayo na si Miss Monica buhat sa kanyang pwesto ay agad ko na rin kinalap ang aking mga gamit. May lakad ka ba at ayos na ayos ka? Nakangisi niyang puna sa akin. May pupuntahan lang kami na Josh. Amin ko. Tungkol sa anak ba talaga iyan? O iba na yung mga lakad niyo? Tudyo niya. Ngumiti lang ako bilang sagot. Ang totoo hindi ko na rin alam. Ang totoo ay ngayon lang naman ulit kami ni Josh magkikita bagamat panay ang tawag niya sa akin. Tara na Aliyah. Habang abala pa yung dragon sa opisina niya. Tinanong ko naman siya at wala daw tayong ate ngayon. Aya na niya sa akin na ang tinutukoy na dragon ay si Sir Luke. Ang init ng ulo ng boss natin na yun. Dinaid pang may menstruation ngayon. My God. Anya na napahilot sa noo. Magkasabay na kami lumabas ng opisina. Pagdating sa labas ng gusali ay huminto na sa tapat ko ang sasakyan ni Josh. Bumaba ang bintana noon at namataan ko agad si Josh sa backseat. As always, he looked gorgeous in his business suit. Ang hot naman kasi ni Sir Josh. Kaya pala po na yung sama mo Aliyah eh. Tudyo sa akin ni Miss Monica na noon ay nakatingin din kay Josh. Hindi ah. Titingnan lang talaga namin ang Titingnan? O baka naman bibinyagan. Ano? Hindi ah. Malakas na tanggi ko at napabunghalit naman siya ng tawa. Napatingin ako kay Josh na noon ay nakamasid sa akin. My thoughts immediately drifted back to the case we shared the other day. Dahil doon ay agad ang pag-iinit ng aking pisngi sa hiya. Oh, namumula siya. Pang-asar sa akin ni Miss Monica saka muling tumawa. Sige na nga, loka ka. Hinintay ka na Sir Josh oh. Pagtataboy niya sa akin. Sinulyapan ko si Josh na nakamasid pa rin sa akin. Wala sa loob na inayos ko ang suot na damit dahil sa nakakailang niya mga titig. Pagpasok ko sa loob ng sasakyan niya ay agad siyang nagtanong, What did you say? Wala. Sumuso ka talaga. Sagot ko sabay irap sa kanya. Mahina naman siyang natawa sa kasinanyasan ang driver. I noticed you blushing while staring at me. Hirit pa rin niya. Wala lang yun. Tangga ko pa rin. Okay. Anya na nagkabit balikat at hindi na ako kinulit pa. Dahil malapit lang sa opisina ang lakad namin, ilang minuto lang ay narating na namin ang lugar. The structure is different from a typical residence. Knowing Josh, I know he would not choose this place if it was not among the best. He pressed the 20th floor button on the elevator. Napigil ko ang paghinga nang buksan niya ang unit namin. The furniture, walls, and cabinets, and even the flooring all look incredible. Mga pinagmasdan ko ang kabuuan ng unit. Dito kami ni John titira. What do you think? Tanong sa akin ni Josh. Nang sulyapan ko siya ay puno ng pag-aalala ang mukha niya. Don't you like it? Josh, hindi mo naman kailangan gumastos ng ganito para sa amin. Sambit ko. Ayos na naman sa amin ni John ng simple. Aliyah, I thought we had already discussed this. I only want to give you the best. Gusto ko bumawi sa mga panahon na wala ako. In fact, I know that I could never undo the fact that I abandoned you. Kulang pa ito. Pakiramdam ko kahit na anong gawin ko ay hindi ako makakabawi sa inyo. Biglang nabalot ng lungkot ang mga mata niya. Muli ay nakalatag doon ang labis na pagsisisi. Josh, huwag na natin pag-usapan ang nakaraan. Ang totoo ay masaya ako. Sinulyapan niya ako at tinitigan. Bakas pa rin ang lungkot sa kanyang mga mata. Really? Nagdududa niyang tanong. Yes! Mabilis na sagot ko. Ngumiti ako para maibsan ang lungkot niya.
Pinagmasdan ko ang kabuuan ng unit. Nagtungo din ako sa isang silid at ramdam ko siyang nakasunod sa akin. Pinagmasdan ko ang kabuuan ng silid. Hindi mahirap hulaan na para kay John iyon. Josh, interior designer, seemed to have planned everything perfectly. The walls in the room are baby blue. It has a study area as well as a corner with a variety of children's books and toys. Matutuwa si John. Manghangbulong ko. Yeah? Sagot ni Josh sa likod ko. His warm breath hit the back of my neck. I turned around to face him. That's when I noticed he was staring at me. Tumikim ako para alisin ang pagkailang saka mabilis na tumalikod. I avoided looking at him. Pakiramdam ko inaakit niya ako. O sadya lang na naaakit ako sa kanya kahit wala naman siyang ginagawa. Do you want to see your room? Tanong niya. When I look at him, I notice a mischievous smile on his face. Hindi na. Nautal na tanggi ko. Mas lalo namang lumawak ang pagkakangiti niya. Para bang tinutudyo niya ako. That's too bad. The designer put in a lot of effort to design that particular room. Bulong niya. Hindi ko siya pinansin at lumabas na ako ng kwarto. Hindi ko gusto ang tinatahak ng usapan namin at pakiramdam ko ay hindi na ako makahinga ngayong kami lang dalawa sa iisang silid. Salamat, Josh. Siguradong magugustuhan dito ni John. Pag-iiba ko ng usapan, tumango lang siya habang nakabasid sa bawat galaw ko. Bakas din ang kasiyahan niya. Siguradong matutuwa iyon lalo na kapag nakita niya ang kwarto niya. Aliyah, bigla ay seryoso niyang tawag sa akin. Agad akong nailang pagkakitang seryoso siyang nakatitig sa akin. I'm glad to see that you're happy. He uttered in a very serious tone. Napaawang ang bibig ko habang nakatitig sa kanya. Humakbang siyang papalapit sa akin at wala akong ginawa para lumayo sa kanya. I met his captivating eyes. He has long eyelashes. It's probably longer than mine. At kitang-kita ko ang paggalaw noon nang bumaba ang tingin niya sa labi ko. He licked his bottom lip, as if he had suddenly become hungry just like me. Muli niyang ibinalik ang tingin sa mga mata ko. I love you, Aliyah. Bulong niya. His unexpected declaration of love caught me off guard. Ang sabi nila ay sa mga mata ng tao mo makikita ang tunay nilang nararamdaman. Maaaring niloloko ko ang sarili ngunit ngayon ay nababasa ko sa mga mata niyang nagsasabi siya ng totoo. The love he has for me is apparent in his eyes at ayoko na ring labanan pa ang nararamdaman. I love him. Kahit noon pa man ay alam kong hindi nawala iyon. Nakatitig pa din siya sa akin at naghihintay ng sagot. Just let me talk to Kyle first. Pangako ko sa kanya. Biglang nalaglag ang balikat niya dahil doon. Fine. Kailan mo ba siya kakausapin? Tanong niya. Pag-uwi niya. Nasa business meeting pa daw kasi siya. Sagot ko. Noon biglang tumunog ang cellphone ko at nalalaki ang mga matang napatingin ako kay Josh pagkakitang si Kyle na ang tumatawag. Kunot noon naman siyang nakamasid sa akin habang pinakikinggan ang usapan namin. Kyle, where are you, Aliyah? Tanong agad niya. Ha? Bakit? May tinitingnan akong kondo. Yung binili ni Josh. Sagot ko. What? Sinong kasama mo? Naiinis na tanong niya. Noon ako biglang nag-alangan. Ngayon ko lang naisip na baka masama ang dating sa kanya nang nalaman na magkasama kami ni Josh dito. Ngunit hindi ko naman magawang magsinungaling. Si Josh? I just arrived from a business trip, Aliyah. Bigla ay sabi niya. Para bang iritado siya. Siguro ay pagod lang siya. Hindi naman siya mabilis magalit noon. Kamusta naman? Pagkatapos ay malalaman kung nandyan ka at kasamang ex mo? Dagdag niya dahilan para matigil ako sa pagsasalita. Anong ibig mo sabihin? Inis na rin na tanong ko. Napansin kong nagtataka ang ipinukol sa akin ni Josh. What's wrong? Tanong niya ngunit sinenyasan ko lang siya na tumahimik. Don't you think you're being unfair, Aliyah? Akala ko ba'y ayos na tayo? Ano ba talaga ako sa'yo? Sa palagay mo ba ay matutuwa akong malaman na kasama mo ang ex mo dyan? Galit na anya sa kabilang linya. Bigla ay parang galit na galit siya. Kel, I'm sorry. Sa huli ay sabi ko. Hindi ko din alam kung bakit ako humihingi ng dispensa sa kanya. Napansin kong lalong kumunod ang noo ni Josh. Sige na, bukas na lang tayo mag-usap. No, Aliyah. Let's talk about us now. Asan ka? Pupuntahan kita. Gigil na ani Kyle. Kyle, huwag na yun. Mainit ang ulo mo at dahil sa ginagawa mo ngayon.
Nawala lang ako saglit, sumama ka na sa iba? Ano? Ano bang sinasabi mo? Bakit ba nagkakaganyan ka? Naiyak ng tanong ko dahil sa mga paratang niya. Noon lumapit sa akin si Josh. Cut off that call. Utos niya. Hindi ko naman magawang sumunod dahil nagsasalita pa si Kyle sa kabilang linya. He snatched the phone from me and disconnected ako. What's the matter with him? He's not even your boyfriend. Josh, umuwi na kaya tayo? Bigla ay aya ko sa kanya. Saglit siyang natigilan at tinitigan ako. Pagkuway tumango siya at binunot ang cellphone para tawagan ng kanyang driver. Totoo naman ang sinabi ni Josh na hindi ko kasintahan si Kyle, ngunit bakit pakiramdam ko ay may kasalanan din ako? Do you want me to talk to him? Tanong niya nang nasa sakyan na kami. Marahil ay napansin niya ang pananahimik ko. Huwag na. Ako na lang makikipag-usap sa kanya. Sagot ko. Alam ko kung gaano din kaiksi ang pasensya niya. Baka imbes na maayos ay mas lalo pang mauwi sa kaguluhan kapag siya ang nakapag-usap kay Kyle. Deep inside, I felt bad for Kyle. Naging mabuti din naman siya sa akin at alam kong minahal niya ako. Kahit pa nga madalas ay nagkakaroon na kami ng di pagkakaunawaan. At may parte ng isip ko nagsasabing hindi niya tunay natanggap ang sitwasyon namin, lalo na si John. Kung kaya mas mainam na pakawalan namin ng isa't isa. Mas magiging masaya siya sa babae na tanggap niya. Makalipas lang ang ilang minuto ay nasa tapat na kami ng apartment ko. Are you okay? Ulit na tanong sa akin ni Josh. Marahil ay napansin niya ang pagkabalisa ko. Yes. Sagot ko kahit paan totoo ay binabagabag ako ng mga sinabi ni Kyle. Do you want me to stay for a while? Tanong niya. Gulat na napasulyap ako sa kanya. Baka kapag nagtagal pa siyang kasama ko ay makalimot na ako. Marahil nabasa niyang iniisip ko at tipid siyang ngumiti. Oh, come on, Aliyah. You have a dirty mind. Alam kong mas madumi ang utak mo. Mabilis na sagot ko sabay irap sa kanya para itago ang pagkapahiya. Narinig ko ang mahina niyang pagtawa. Sige na. Salamat sa paghatid. Paalam ko sa kanya. Good night, Aliyah. Paalam na rin niya. He has a sly grin on his lips, just like in the old days. And I really wish I could spend the days with him without feeling guilty. Umibis na ako ng sasakyan at dumiretso sa apartment ko. Ilang minuto nang nakaalis ang sasakyan ni Josh nang biglang may kumatok sa pinto ko. Nagtatakang binuksan ko iyon at bumungad sa akin si Kyle. Gulat na tinitigan ko siya. Hindi ko akalain na tototohanin niya ang sinasabing makikipag-usap siya sa akin. Hindi pa ako handang harapin siya. He looked tired. Kyle, wala sa sariling sambit ko. Bakit mo pinatay ang tawag ko? Sa halip ay tanong niya. Noon ko lang naalala na hindi nga pala natapos ang usapan namin. I'm sorry. Galit ka na kasi kanina. Bakit nagpunta ka pa dito? Gabing-gabi na. Sinubukan kong maging malumanay ang boses. I told you we'd talk. Sabi niya sa kabalo walang pumasok sa apartment ko. His tone is a mix of pain and rage. I bit my lower lip, trying to hide my guilt. I never meant to hurt him. Kyle, siguro nga'y panahon na para mag-usap tayo. Lakas loob na sabi ko. I am listening, Aliyah. Anya. Kumalukop-kip siya sa harapan ko habang nakataas ang kilay. Nagbabanta ang tingin niya sa akin. Makailang beses muna akong humugot ng hininga bago lakas loob na nagsalita. Kyle, siguro ay dapat lang na itigil mo na ang ginagawa mong panliligaw. Nabasa ko ang sakit sa mga mata niya ngunit mas kapansin-pansin ang kanyang galit. Hindi iyon ang inaasahan ko. Kyle, malinaw naman na hindi ako ang babae para sa... Bullshit, Aliyah! Gasgas na ang linya mong iyan! Asik niya at napapidlag ako sa gulat. Kyle, naiintindihan ko kung bakit ka nagagalit pero isipin mo rin, may anak na ako. Gugustuhin mo ba ang tulad kong... Exactly! Sigaw niya. Gulat na napamaang ako sa kanya. Anong ibig niyang sabihin? May anak ka na? At sangkot ka pa sa kaso ng tatay ng anak mo. Pero tinanggap kita, Aliyah. Handa akong tanggapin ang nakaraan mo. Sa tingin mo, may iba pang lalakang papatol sa'yo, ha? Sa tingin mo ba may iba pang tatanggap sa'yo? Wala na! Galit na sigaw niya. His words tore at my heart. Kyle, nanginginig ang boses ko. Kahit anong pigil ko ay kusang nagbagsakan ng aking mga luha. Buong akala ko'y masasaktan ko siya pero ang mga salita niya ngayon ang higit na sumusugat sa akin at sa buo kong pagkatao. Wala nang ibang magmamahal at tatanggap sa'yo. Ano akala mo sa'yo, Aliyah? Basura ka nilang ni Castillo pero pinulot kita.
Hindi ko napigil ang sarili. Malakas na sampal ang pinadapo ko sa pisngi niya. Tumaas baba ang dibdib ko sa galit. Sobrang sakit na mga salita niya. Pakiramdam ko ay napakababa ng tingin niya sa akin. You're wrong, Kyle. Dahil handa akong tanggapin muli ni Josh. Sigaw ko. Wala na akong pakialam kung marinig kami ng mga kapitbahay at wala na rin akong pakialam kung masaktan siya. And you honestly believe him? Anong meron sa'yo na wala sa mga babaeng nakapalibot sa kanya? Anak lang niya ang habol niya sa'yo at gusto ko lang niyang tikman. Noon ko na siya sinugod at pinagbabayo sa dibdib. How dare you! How dare you! Umiiyak na sigaw ko. Nagulat na lang ako nang isang malakas na sampal ang dumapot sa pisngi ko. Walang pagpipigil iyon at halos mahilo ako. Hindi ko inaasahan na sasampalin niya ako. My left cheek hurt, but it was nothing compared to the pain in my heart. Bigla akong natigilan. Maang na napatitig ako kay Kyle. Nangingimi at nagiinit pa ang pisngi ko. Patuloy din sa pag-agos ang aking mga luha. I could even taste my own blood in the corners of my mouth. Leave! Pagtataboy ko sa kanya. Noon naman tila natauhan si Kyle sa nagawa. The guilt on his face was clear. Mas lalo akong naiyak dahil sa pagkawasak ng pagtingin ko sa kanya. Aliyah, I'm sorry. Leave, Kyle. Umalis ka na. Wala na tayong pag-uusapan pa. Sigaw ko. Puno ng pag-aalala ang mga mata ni Jade habang nakatingin sa akin. Kanina matapos makaalis si Kyle ay tinawagan ko siya. Agad naman siyang dumating sa apartment ko nang sabihin ko sa kanya ang ginawa ni Kyle. Ang totoo ay tuliro pa rin ako at hindi ko malaman kung ano ang gagawin. Walang hiya talaga ang Kyle na yun. Sinasabi ko na nga ba eh. Bakas ang matinding galit sa boses niya. Come on, Aliyah. I-report natin siya sa pulis. Ayaw niya sa akin. Nag-aalangan ko siyang sinulyapan. Sa kabila ng nagawa ni Kyle ay hindi ko mahanap sa puso ang kagustuhan na ipapulisiya. Huwag na, Jade. Ayoko na ng gulo. Sagot ko na lalong ikinakunot ng noo niya. What? Siya itong nanakit sa'yo. Wala siyang karapatan na saktan ka. Sino ba siya? Mabuti na lang at hindi ka nagpaloko sa lalaking yun. Sa una lang siya mabait. Oo nga, pero ayoko nang palakihin pa ang gulo. Sagot ko. Kapag nagtungo ako sa pulisya ay mauungkat pa ang lahat sa sitwasyon ko at yun ang iniiwasan kong mangyari. Sobra na ako napapagod. Narinig ko ang paghugot ni Jade nang hininga sa kanaupo sa tabi ko. Aliyah, ipangako mo sa akin na lalayuan mo na sa Kyle. Huwag mo na siyang palalapitin sa'yo. I don't trust him. Kahit noon pa man wala na ako tiwala sa kanya. I'm sure that's the reason why Mara left him. Huwag kang mag-alala. Wala na akong balak na kausapin pa siya. Sagot ko. Ramdam ko pa rin ang pananakit ng pisngi ngunit masigit ang sakit na dulot ng mga sinabi ni Kyle. Buong akala ko ay totoong pagmamahal niya ngunit basura lang pala ang tingin niya sa akin. Basura na pinulot at utang na loob ko pa sa kanya na tinanggap niya ako. Ang mga sinabi niya ang tumatak sa akin. Ganun ba ang tingin niya sa akin? Hindi pa ba sapat na alam niyang nasaktan na ako noon? Bakit niloko niya ako? Hindi man kami naging magkasintahan kahit papaano ay naniwala akong minahal niya ako, na gusto niya ako. Umaasa ako na totoo ang mga sinabi niya sa akin na hinahangaan niya ako, that I have an interesting quality that caught his eye, that I am deserving of love. Ito rin ang unang pagkakataon na pinagbuhatan ako ng kamay ng isang lalaki. Hindi ko mapaniwalaan na hinayaan ko mangyari ito sa akin. Nakakababa ng pagkatao. Hindi ako minahal at inalagaan ng mga magulang ko para lang saktan niya. Hindi ako papayag. Aliyah. Malumanay na tawag sa akin ni Jade na siyang pumutol sa pag-iisip ko. Do not believe anything he says about you. You are worthy of love. Malakas ka. Matapang at higit sa lahat matatag ka sa mga naging pagsubok mo. Salamat, Jade. Salamat din sa pagpunta dito. Ramdam ko ang pagtutubig ng mga mata dahil sa sinabi niya. Gusto mo bang sa bahay ka na muna? I don't know pero nag-aalala talaga ako sa'yo. Aya niya sa akin. Nag-aalangan ko siyang sunulyapan. Nakikiusap ang mga mata niya. Okay. Sa huli ay sang-ayon ko. Agad na nagliwanag ang mukha niya sa naging sagot ko. Great. Akong bahala sa'yo ngayon. Ako naman ang dadamay sa'yo. Inihanda ko ang mga gamit at sumama sa kanya sa bahay niya. Sa isa sa mga guest room ako pinatuloy ni Jade. Hindi niya ako iniwan hanggat
Hindi niya nasasiguradong maayos na ako. Hanggang kinabukasan ay nakaalalay din siya sa akin habang naghahanda ako sa pagpasok sa trabaho. Ayaw sana niya akong papasukin sa trabaho ngunit ako ang nagpilit. Kumusta ka nga pala? Tanong ko sa kanya habang kumakain kami ng agahan. Saglit siyang natigilan at nag-isip saka nagkibit balikat. I'm fine. Tapid niyang sagot. Simula noong insidente sa party ng mga Warners ay hindi na siya bumanggit ng anuman hingil kay Sir Luke. At ngayon nga ay ramdam kong umiiwas siyang pag-usapan ang asawa. Naliligaw pa rin sa akin si Paolo. Bigla ay sabi niya. Muntik na akong masamid sa sinabi niya. Sinulipan ko siya na noon ay halata ang saya. Hindi na makikitaan ng lungkot ang kanyang mga mata. Mabuti naman. Masaya ka ba? Oo naman. Ang totoo, Aliyah. Masaya na ako kasama si Paolo. Sagot ni Jade dahilan para mapatitig ako sa kanya. She smiled at me and I could tell it was a genuine smile. Mukhang totoo na masaya na siya sa Paolo na manliligaw niya. I am happy for you, Jade. Sagot ko. Pinigil ko na ang sarili na magtanong pa. Mukhang desidido na siya kay Paolo. Kung ano man ang desisyon niya ay magiging masaya ako para sa kanya. Matapos ang aming pag-uusap ay naghanda na akong papasok sa opisina. Nawala na ang pamamaga ng aking pisngi ngunit ang namamagang sulok ng aking labi ay kapansin-pansin pa rin. What happened to you? Nagtatakang tanong ni Miss Monica. Sinubukan kong itago sa kanya ang mukha ngunit napansin niya pa rin. Wala. Nadulas ako kahapon. Paliwanag ko. Lalong kumunot ang noo ni Miss Monica. Clearly, she didn't buy my explanation. Aliyah ha? Pinapaalalahanan kita. Iba ang nagmamahal sa nagpapakatanga. Makahulugan niyang sabi. Hindi na kita pipiliting magkwento kung hindi ka pa handa. Pero nandito lang ako kung sakaling kailangan mo ng payo. Ayoko makitang lumala pa iyan. Salamat, Miss Monica. Ayos na ako. Tapid kong sagot. Hindi pa ako handang magkwento sa kanya at sisiguraduhin ko ding hindi na mauulit ang pananakit sa akin ni Kyle. Pagsapit ng 8:00 ay nagsimula na kami magtrabaho. 9:00 nang dumating si Sir Luke. Sa pagtataka ko ay sa pwesto ko siya dumiretso. Aliyah, to my office. Bilin niya bago pumasok sa kanyang opisina. Agad naman akong tumayo at sumunod sa kanya. Nadatnan ko na siyang nakaupo sa kanyang swivel chair. Tahimik siya at tila kay lalim ng iniisip. Nang sulyapan niya ako ay agad na natuon ang mga mata niya sa namamagakong labi. Jade, message me. Simula niya na agad na nagpakaba sa akin. Hindi ko inisip na sasabihin ni Jade sa kanya ang ginawa ni Kyle sa akin. Hindi ko malaman kung ano ang iniisip ni Sir Luke sa akin dahil alam ko namang kaibigan niya si Kyle. Is it true? Diretsang tanong niya. Napamaang pa ako sa kanya nang mabasa ko ang pag-aalala sa mga mata niya. Pumikit siya na para bang siya ang naghihirap sa sitwasyon. Ako naman ay hindi maiwasang maiyak. Ayoko sa lahat ang pakiramdam na kinaaawaan ako dahil mas lalo ako naiiyak at naaawa sa sarili. Aliyah, I am sorry. Pakiramdam ko ay kasalanan ko ang nangyari. I don't know. Hindi ko alam na magkakaganoon si Kai. Bigla ay hingi niya ng tawad. Wala ka namang kasalanan, Sir Luke. Sagot ko habang nakatungo. Tuluyan ang bumagsak ang aking mga luha. Ayoko sanang makita niya ako sa ganitong sitwasyon. Aliyah, listen to me. Muli ay tawag niya sa akin. Tinunghayan ko siya na noon ay seryosong nakamasid sa akin. Nanunukat ang mga tingin niya. Kaibigan ko si Kyle pero ako na ang nakikiusap sa iyo na iwasan mo na siya. He is my friend, but I will never forgive you if you don't cut ties with him. Napaawang ang labi ko sa sinabi niya. Ang totoo ay nababagabag din ako sa kung ano ba ang iisipin niya sa sitwasyon namin ni Kyle. Ngunit mabuti na lang din na sa kanya na mismo nanggaling. Siya na mismo ang humihiling na layuan ko ang kaibigan niya. Kahit naman hindi niya sabihin ay wala na akong planong kausapin pa si Kyle. Salamat, Sir Luke. Sagot ko. Pinunasan ko ang mga luha at pilit na ngumiti. I'll talk to Kyle. Baka sakaling matulungan ko siya. Malungkot din niyang sabi. Tumango lang ako at pinunasan ang mga luha. Kahit papaano ay nabawasan ang mga alalahanin ko ngayon. Thank you, Sir Luke. Susundin ko po ang sinabi niyo. Sige po, babalik na po ako sa pwesto ko. Paalam ko matapos ang ilang minuto. Pagbalik ko sa pwesto ay nakamasid sa akin si Miss Monica. Alam kong napansin niyang galing ako sa pag-iyak pero hindi na siya nag-usisa pa. Lumipas na maghapon at magkasabay na ulit kami ni Miss Monica na lumabas ng opisina.
Nagulat pa ako na makita si Kyle na naghihintay sa akin sa lobby ng gusali. Agad ang pag-ahon ng inis at takot ko. Si Sir Kyle naman na naghihintay sa iyo ngayon. Pabirumbulong sa akin ni Miss Monica. O paano? Maiwan? Huwag! Huwag mo akong iwan, Miss Monica. Pakiusap ko sa kanya. Napahigpit din ang hawak ko sa braso niya. Ha? Bakit naman? May nangyari ba? Gulat na tanong niya. Nagpalipat-lipat ang tingin niya sa akin at kay Kyle na papalapit sa amin. Aliyah, please talk to me. Bungad agad ni Kyle nang makalapit sa amin. Sinulipan ko sa Miss Monica na noon ay tila nahulaan na anong nangyari sa akin at kay Kyle. Natuon ang mga mata niya sa namabagang gilid ng aking labi pagkatapos ay kay Kyle na nakikiusap sa akin. Ayaw niyang makapag-usap sa iyo, Sir Kyle. Pauwi na kami ni Aliyah. Salip ay siya ang humarap kay Kyle. Who are you? I am not talking to you at ayaw din makapag-usap sa iyo ni Aliyah. Kaya magtiis kang makapag-usap sa akin. Sagot niya. Pwede bang huwag kang makialam? Inis na baling na din sa kanya ni Kyle. Halatang napipiko na ito kay Miss Monica at bahagya pa nitong naitulak ang babae. Paano hindi ako makikialam kung ganyan na nakikita ko dito kay Aliyah? Paliwanag mo nga. Bakit namamaga ang mukha nitong kaibigan ko? Hamon nito kay Kyle. Natigilan si Kyle at hindi magawang magsalita. Salip ay binalingan niya ako at tinawakan sa braso. Agad ko naman iyong binawi at pilit na lumayo sa kanya.